Hello Libra, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Libra. Pauna mensahe po ninyo, Gaia's Garden. Wow, napakaganda nito, Libra. Kasi sabi dito, there is fruition, there is abundance, reaping what you have sown dito. So, time ito for success, no? Panahon ito ng inyong tagumpay na finally, yung bunga ng inyong pagsisikap ay nandito na. Yung bunga ng inyong pagtsatsaga, paghihirap, 'di ba? Puyat, tiyaga, nandito na, 'di ba? This is the fruit of your labor na you're going to embrace and you're going to receive sa ngayon. And siguro meron ditong big time, no, na financial reward, kaya there is also abundance. At ang maganda rito, yung pride, 'di ba, ninyo na yung na-accomplish ninyo, kung ano man yung pinaghirapan ninyo, yun yung pinakamalaking premyo din ninyo dito, no? Na yung maaari kasi na this is your dream, 'di ba? This is your dream coming true. This could be your wishes, 'di ba? Na maaaring talaga matagal ninyong minamanifest, no? So, eto na yon. Kaya magiging masayang-masaya kayo. So, what else? We have number 71, health. Ayan. So, alagaan din ninyo ang inyong sarili. Okay? So, siguro, dahil nandito na kayo, nagtagumpay na kayo, na-accomplish nyo na yung gusto ninyong ma-accomplish. So, siguro, you work so hard, no? Para makarating kayo dyan. Kaya, sa ngayon, ang bigyan naman ninyo ng atensyon, yung inyong kalusugan. Okay? Bawi naman kayo ngayon. Maybe now is the time that you focus on your well-being. No? Yung inyong physical body, yung inyong physical health, mental health, yun naman ang bigyan ninyo ngayon ng panahon. Yun naman ang pagtuunan ninyo ng pansin. Okay? At yun naman ang alagaan ninyo. So, tingnan natin kung ano mga malalakas na energies na maaaring mag-play out dito sa buhay ninyo on the first, second, third, and fourth week, no, ng June. So, 2 cards for each week, no, ang i-draw natin. So, these are most probably the strong or strongest of energies na pwedeng mangyari. But wag nating i-disregard din, no, na energies are fluid, kaya pwede rin na mag-rumble, no? Pwede pa rin na mag-rumble yung energies na ito na lumabas on the first, second, and third and fourth week, 'di ba? Pwedeng may energies dito na pang third week, no, na pwedeng lumabas on the first week, may ganon, no? Ayan. So, sa first week, napakaswerte ninyo. Pagpasok pa lang ng buwan, no? Good luck and good fortune is on your side. Ayan. So, the destiny is at play, no? Maaring meron dito mangyaring divine intervention at maaring may mga changes na maganap sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. And this is positive changes coming your way. So, pwedeng maraming pagbabago ang maganap, pwedeng mga pagbabagong hindi ninyo inaasahan, mga pagbabagong maaring hindi ninyo sukat akalain, no? At maaring yun ang mangyari. Swerte kayo, no? Siswertehin kayo, no? Iikot na dito yung gulong ng buhay, kumbaga, yung gulong ng palad ninyo, iikot na. From being down, siguro, aakyat na kayo. Or kung dati na kayong maganda ang kalagayan sa buhay, mas lalo pang gaganda ito. Kumbaga, mamamayagpag kayo sa tagumpay, no? Maaaring gano'n na maganap dito. Swerte sa pera, sa relationships, sa trabaho, career, negosyo, pamilya, no? You could be lucky, no? Sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. Kaya good luck sa'yo. We have 8 of Cups. Ayan. So, definitely there is a shift of energy rito. Meron talagang maraming pagbabago ang pwedeng maganap. There's a lot of movement as well dito. At pwedeng physical movement ito. Pwedeng may relocation dito. Pwedeng paglilipat ng trabaho ito. Paglilipat ng bahay, no? Paglilipat ng career path,
pwedeng maglilipat dito ng place of residence. So this could be anything. But definitely there is an involved travel, no? Dito sa sitwasyon na to. At magiging masayang-masaya kayo. Kung saan kayo patungo dito, saan man kayo dalhin ng agos ng buhay, you will be happy, no? Diyan kayo magiging contented, fulfilled, and happy, no? Sa second week, meron tayong Hierophant at meron tayong Death energy, no? So this is change. Parang hindi natatapos ditong pagbabago, no? Maraming pagbabago ang magaganap sa buhay ninyo until the third week, no? Since we also have 5 of Swords. At 5 resonates with change, 'di ba? Kaya maraming changes, no, sa iba't ibang parte ng buhay ninyo ang magaganap rito. Dito sa Death energy, ito yung pagbabago na ginusto ninyo. Kung dito sa Wheel of Fortune, ang pagbabagong ito gawa ng Divine Universe, initiative ng Divine Universe yun, tulong niya sa iyo yun. Pero dito sa Death energy, this is what you want. This is the change, no? This is the kind of change na ginusto mo mangyari sa buhay ninyo. Initiative mo to, plinano mo to. This is kumbaga, the end of an era. No, meron kayong gustong tapusin na, gusto na ninyong putulin na ang sitwasyon na to, no? Kasi alam ninyo na parang hindi na to nagsiserve ng inyong highest good ninyo, hindi na to makakabuti sa'yo, hindi ka na masaya rito, hindi na ito yung nagdudulot ng positive vibes sa'yo, kaya tatapusin mo na to. And you are ready to embrace newness, no? At sa pagbabagong ito, parang nagsisignal kayo sa universe na I am ready for change. I am ready for something new. Nung ganon, no? With the Hierophant, pwedeng yung pagbabagong ito, then, pwedeng sawa na kayo sa pagiging single. Sawa na kayo sa pagiging mag-boyfriend or mag-girlfriend lang. Diba? So, gusto ninyong pwedeng magbabago na kayo ng level ng inyong commitment at pwedeng gusto nyo ng mag-asawa, magpakasal. So, pwedeng ganon ang ganap. No? Pwede rin na yung pagbabagong ito could be related to studies. Diba? Kasi pwede na ang iba sa inyo will be focused on education, will be focusing on gaining more wisdom, gaining more knowledge. So, pwedeng ganon. No? On the second week, baka yun ang magiging focus ninyo. On the third week, there is 5 of Swords, which is parang ito, there is conflict. No? So, pwedeng hindi ito conflict with another person, hindi ito away, hindi ito diskusyon, no, ng ninyo at kung sino man. Ang napipick up ko dito, this could be internal conflict. Baka within yourself ito. Baka may chaos, no, sa isip or sa damdamin ninyo. Baka meron kayo ritong pwedeng related yan sa pag-aaral or the path that you want to take. 'Di ba? Na bagong path na gusto mong tahakin, baka nandoon 'yun. Baka yun ang subject ng conflict na 'to. At hindi siguro easy para sa iyo na mamili kung anong path ang tatahakin ninyo this time. 'Di ba? Kaya naguguluhan kayo. Pwedeng yung gusto ng isip ninyo hindi nag-a-agree ang puso ninyo. Pwedeng ganon. Kaya this could be an internal conflict. But this is 5, so that's going to change. Eventually, baka kailangan nyo lang dyan na magnilay-nilay, magmuni-muni, mag-tune in sa inyong intuition so that you'd be able to listen to the guidance of the divine, and that would help you get the enlightenment and clarity, no, na kailangan mo para malinawan ang inyong isipan, diba? So, there is a mother star then dito. So, this is a yes. This is a yes card. This is a green light para sa'yo. So, depende sa inyo. Maaaring ang iba sa inyo dito merong tanong just before the reading, or baka merong tanong sa sarili mo, or meron kayong sign na hinihingi sa Divine Universe, and this could be the answer para sa'yo. It is a yes, it is a go, it's a green light para sa'yo na go for it, or maybe yes, nasa right path ka kung yun ang tinatanong ninyo, no? So that could be the answer sa inyong tanong. On the end of the month, there's Page of Cups, this is 6 of Cups. So there is reunion dito. No, there is reunion. So sa anong mga sitwasyon dito, there is reunion. Maaaring meron kayong invitation dito for social gatherings. Maaaring meron kayong invitation dito na umuwi kayo,
'Di ba? Kasi maaaring merong okasyon sa pamilya ninyo at maaaring manggagaling pa kayo sa malayong lugar kaya uuwi kayo, magta-travel kayo. Puwedeng gano'n, 'no? Puwede rin na merong okasyon ang mga parents ninyo, 'di ba? Yung parents ninyo baka merong anniversary, yung gano'n, or puwedeng magpapakasal muli, magra-renew ng vow, puwedeng gano'n, at kayo'y magtitipon-tipon, 'no? So, maaaring 'yun ang okasyon na dadaluhan ninyo, so puwedeng gano'n. Kasi si Six of Cups, this is reunion, 'no? Meron ditong, puwedeng magbabate, 'di ba? Baka merong okasyon, inorganize yung kapamilya ninyo dahil baka merong may hindi pagkakaintindihan kayo with another, family member, at sa okasyon na 'to, sa selebrasyon na 'to, puwedeng parehas kayo imbitado para na mapagbati kayo. So, puwedeng may gano'ng ganap din, 'no, ang iba sa inyo. But definitely there is reunion dito, hindi lang ng pamilya, kundi pati na rin ng mga magkakaibigan, puwedeng may gano'n din. Puwedeng merong okasyon dito na dadaluhan din kayo at maaaring dito ninyo ma-meet yung inyong person, ang inyong potential na maging ka-love life ninyo. So, that is also possible. So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.